So, ang topic natin, okay, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Okay. Yung mga bibig po natin, pwede po na isara na dahil ang gagamitin po natin ay ang ating mga tenga, no? Okay. Pangatlong bahagi na po ito ng ating pinag-aaralan about follow me. So, ang message po natin sa magang ito is follow me. It is a series of messages about follow me. Pagsunod kay Kristo. So, part 3 na po tayo, no? So, follow me. Noong nakaraan, mga Sunday, no? Alam natin na ang follow me, ito po ay imbitasyon ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoong Hesukristo na sumunod sa Kanya. Alam natin, He doesn't need anything. Walang kailangan ng ating Diyos sa atin. Tayo may kailangan sa Kanya. But following Jesus is for us. Ito po ay para sa atin. Gusto ng Diyos na tayo sumunod sa Kanya dahil alam ng Panginoon na ang mabebenepisyuhan, ang mabe-benefit ng pagsunod sa Kanya ay walang iba kundi tayo na susunod sa Kanya. When we say, follow Jesus, it means to experience Him, para maranasan natin siya. Kinakailangan lahat ng tao ay maranasan ang Panginoong Jesus. Makilala siya ng lubusan, to experience His gift, and that is a wonderful thing. Napakadakilang bagay, napakagandang bagay, na makaranas tayo o maranasan natin ang ating Panginoon. So, Jesus invites sinners from all works of life, no? Nag-anyaya siya ng mga makasalanan, inaanyayahan niya mga tax collector, nakita natin yan, nabasa natin yan, narinig natin yan, napag-aralan na natin yan sa part 1 and part 2, no? So, when people followed Jesus, they experience blessing. Nakakaranas sila ng mga biyaya, mga pagpapala. Nakakaranas sila ng changed life, pagbabago ng buhay. Alam natin na pag si Jesus ay tumawag ng bawat tao, ng mga tao na gusto niyang tawagin, wala pong requirement na kailangan. Hindi kailangan, susunod ba ako kay Jesus? Hindi naman ako banal eh. Hindi kailangan na maging banal ka muna, hindi kailangan na maging mabait ka muna bago ka sumunod sa Kanya. Okay, are you listening? Nakikinig po ba tayo? Hello? Okay, so hindi kailangan na maging banal ka. Hindi kailangan na maging mabait ka para sumunod sa Kanya. Actually, si Mateo na tinawag ng Panginoong Kristo, si Mateo ay isang makasalanan. Si Mateo ay isang maniningil ng buwis. At alam natin, nung panahon ng ating Panginoong Kristo, pag ikaw ay maniningil ng buwis, galit sa iyo ang lahat ng mga tao. Why? Kasi ang mga maniningil ng buwis ay, naniningil sila ng sobra. I don't know what is going on. Okay, so makinig lang po tayo, dito lang po ang attention, no? Hindi tayo papayag na ma-distract tayo, no? Napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen po ba? Okay, so ano nangyari? So si Mateo ay tinawag ng ating Panginoon, "Come, follow me." Pero noong oras na yon, si Mateo ay isang magnanakaw. Siya ay naniningil na sobra, at yung sobrang kanyang sinisingil ay binubulsa niya. Hello? Okay, pero tinawag siya ng ating Panginoon. Hindi kailangan na requirement, but all we need is to respond. Mag-response tayo sa ating Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. Pangalawa, na
following Jesus is to bear fruit. Ito yung last Sunday. Pag tayo sumunod sa ating Panginoon, kinakailangan, sabi ng Diyos, we must bear fruit. Kinakailangan magbunga po tayo. No? This is something required to us. Nire-require po ng Panginoon ang bawat sumusunod sa Kanya ay magbunga. Sabihin natin lahat, magbunga. Ito ang ine-expect ng Panginoon. Kung gusto mong sumunod kay Jesus, kinakailangan magbunga ka. Okay. At ano yung dapat natin ibunga? Sinasabi sa Galatians 5:22 to 23. Galatians 5:22 hanggang 23. Ano po daw po yung dapat natin ibunga? Ito po yung tinatawag na siyam na bunga ng banal na Espiritu. Dapat, kung tayo daw po ay susunod sa Panginoon, expect natin na magbubunga tayo. Hindi agad-agad na mabait ka. Hindi agad-agad na banal ka, kundi kahit makasalanan ka, tatawagin ka ng Panginoon. Pero as long na sumusunod ka sa Panginoon, may nababago sa'yo. Hello? Yung mga sumunod sa Panginoon, yung mga tumanggap sa Panginoon, nakaranas na ba tayo ng kabaguhan ng buhay? Say, Amen! Mararanasan mo yung bunga ng banal na Espiritu. Ano-ano yun? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and self-control. Dapat ito po ay nakikita po sa atin, nahayag sa atin. As long na tayo ay nakakilala sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, dapat makitaan tayo ng pag-ibig, pagmamahal. Pagmamahal una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Hello? Hello? Okay, pag-ibig, love, joy, kasiyahan, kagalakan. Hindi yung pag walang pera, halatang halata ka. Di mo nga ang katabi mo kung walang pera yan. Pag walang pera yan, kurot ang noo niyan. Sibangot yan. Pag walang laman ng bulsa niyan, pag walang laman ng pitaka niyan. Pero no, if you have Jesus, if you are following Jesus, tiyak, nasa iyo ang kasiyahan. Amen po ba? Ibang klase, kaya sasabihin ng iba, ano ba yung mga Kristiyano na yan? Parang may ganyan yan. Hello? Minsan, pinagbibintangan tayo may ganyan. Wala nang pera, pero masaya pa rin, nakangiti pa rin. Ano gusto mo? Wala ka ng pera, tapos ibangot ka pa. Lahat na lang magdaan na hayop sa harapan mo, sinisipa mo. Nagdaan ng aso, sipa mo. Daan ng pusa, sinipa mo rin. Bakit? Mainit ang ulo. Bakit nakakunot ang noo? Wala kasing pera. Ganyan ba tayo? Pero pag tayo ay nakakakilala sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, unti-unting nababago ang pagkatao natin. Nagiging kamukha ka na ni Jesus. Di ba? Pero pag ikaw walang pera, pero masaya ka pa rin, ibig sabihin, wow, may nababago na sa atin. Amen po ba? Love, joy, peace, may kapayapaan. Kahit sandamakmak yung problema mo. Hello, sino dito may problema? Sapin-sapin, patong-patong. Pero kahit may problema ka, meron kang kapayapaan. Lord, bahala ka na sa problema ko. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Tama? Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Alam ko, tutulungan mo po ako sa mga problema ko. Sinong ganyan ang attitude natin? Kahit may problema tayong malalaki, kahit marami tayong problema, sapin-sapin, patong-patong, pero nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. Amen po ba? Dapat ganun. Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dapat may kapayapaan tayo. Peace, long-suffering. Hindi yung konting bagay lang, daing ka ng daing. Diba? Ano ba naman buhay ito? Ang hirap. Parang gusto ko na magpakamatay. Huwag. Masama po yung magpakamatay. Huwag na huwag niyo pong gagawin yan. Kahit anong hirap ng buhay, huwag na huwag po niyong,
kukuha ng lubid at magbibitin sa kisame. Tama? Bakit dapat may long suffering ka? Alam nyo, yung mga problema dumadating sa atin, tandaan nyo, yan po ay lilipas. Sabihin natin lahat, lilipas din yan. Sabihin mo sa katabi, yung problema mo, lilipas din yan. Oo, lilipas ha. Hindi lilipat sa kapitbahay nyo ha. Huwag nyo ipag-pray na lumipat sa kapitbahay nyo, kundi lilipas din yan. Pagdadaanan lang natin yung bawat problema. Ngayon, napakalaki ng problema mo, pero tandaan mo, kaya ng Diyos bigyan ng solusyon ang mga problema natin. Walang problema no walang solusyon sa Diyos, kundi lahat ng problema natin, may solusyon sa Panginoon. Amen? Baka sabihin nyo, pastora, kasi mukhang ikaw wala kang problema, ganda-ganda ng damit mo eh. Hello? Maganda lang damit ko. Pero walang laman yung bulsa ko. Hello! No? Ibig sabihin, pero kahit na may mga problema tayo, walang tao na walang problema. Alam niyo yung mga taong walang problema, yun, yung nasa sementeryo. Gusto niyo bang mawala ng problema? Hello! Diba? Yung mga nasa sementeryo, walang problema. Mapamahirap, mapamayaman, may problema. Mapabata, may problema. Matatanda, may problema. May pinag-aralan o wala, may problema. Bakit? Narito tayo sa isang libutang bulok. Narito tayo sa isang libutan na masama. Diba? Kung titignan nyo, napakasama na ng mundo. Ano namamayani sa mundong ito? Diba? Yung mga taong gumagawa ng kasalanan, diba? Naunawaan po ba natin? No? So, ibig sabihin, kaya nga dapat bilang mga Kristiyano, mapuspos tayo ng bunga. Para yung mga tao na katabi nyo, kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo, kaklase mo, nahahawa. Kasi nakakahawa yung pagiging mabuti. Nakakahawa nakakahawa yung tinatawag na bunga ng banal na Espiritu. Ba't ba ang bait-bait niya? Parang masarap maging mabait. Gusto ko na rin maging mabait. Naunawaan nyo? Pero alam nyo, yan ay bunga ng Espiritu. Ibig sabihin, automatic na dumadating sa atin yung bunga na ito kapag nasa iyo si Kristo. Tama? Hindi self-effort, kundi automatic. No? Ibig sabihin, ito ay kusang dumarating sa atin as we receive Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Pag pinapasok mo si Kristo sa puso mo, maniwala ka, expect magbubunga ka. Ano ibubunga mo? Mabuting bunga. Amen? Pagtitiis. May pagtitiis po ba tayo? Diba? Ang mga tao ngayon parang wala nang pagtitiis eh. Nag-brown out lang, ang init. Ano ba naman to? Parang hindi matiis. Baka pag nag-brown out dito, mawalan ako ng tuturuan. Baka maglabasan kayo lahat, konting tiis, mas mainit sa impyerno. Tama po? No? So, ibig sabihin, konting tiis. Pagtiisan natin yung mga bagay na nararanasan natin, mga pagsubok, mga problema, mga sakit at karamdaman, tandaan nyo kahit may mga ganyang bagay na dumarating sa atin, kaya nating tiisin yan. Dahil meron tayong Panginoon na tumutulong sa atin, at gumagabay at pumapatnubay sa atin. Na sinasabi, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Amen? So, may mga tao na nagsasabi, bakit? Oo, Kristiyano na ako. Pero bakit wala pa rin ba't hindi ako nagbubunga? Anong problema? Ano kulang? Ba't hindi ako nagbubunga? Hindi pa rin ako mabait. Hindi pa rin ako mapagpasensya. Wala pa rin akong self-control. Pag nagalit ako, umuusok ang tenga ko, umuusok ang ilong ko.
Nagbeberde yung katawan ko na parang si Hulk. Arr! Na kung ano yung makita mo, ihahampas mo sa tao. Hello? Ibig sabihin, wala ka pa rin self-control. Ano problema? What is missing? What is wrong? Bakit hindi tayo nagkakaroon ng bunga? Pinag-aralan natin po ito. Una, kinakailangan, sabi, walk in the Spirit. Lumakad tayo sa Espiritu. Galatians 5 verse 16. Ano sabi doon? Walk in the Spirit and you will not gratify the craving of the flesh. No? Tingin lang dito. Lumakad daw tayo sa Espiritu upang hindi daw tayo magnasa ng mga yung mga nasa ng ating laman. Ano ba yung nasa ng ating laman? Diba? Masarap mag-chismis, manismis. Hello? Marami pa po bang marites dito? Wala na pong born again na marites. Tama po ba? Amen? Amen? No? Pero masarap manismis. Masarap makinig ng chismis. Pero dapat nasa atin yung kung tayo ay lumalakad sa Espiritu, hindi mo na nanaisin pa yung mga gawa ng laman. Yung mga bagay ng laman. Yung paninismis, paninira sa kapwa, gawa yan ng laman. Tama? No? So, dapat lumakad tayo sa Espiritu para yung craving of the flesh, hindi na natin masunod. Hindi mo na magawa yung desire ng iyong laman. Yung magalit bigla-bigla, mainis bigla-bigla, no? Manira ng kapwa, wala namang ginagawang masama sa'yo. Hello? Hello? No? Ibig sabihin, craving of the flesh yun eh. Pero kung lumalakad daw tayo sa Espiritu, hindi daw natin nanasain na mangibabaw ang laman sa ating buhay. Di ba? Di ba? Alam nyo, mawawala yun. Yung mga, pag tayo lumakad sa Espiritu, yung mga ugali natin hindi maganda, maaalis yun. Di ba? Minsan nagkakaproblema kayo mag-asawa. Ba't ba tong asawa ko napakamagagalitin? Konting bagay lang, galit agad. Maganda bang kasama yung magagalitin? Tingin kayo dito. Maganda bang kasama yung magagalitin? Di ba hindi? Tama? No? Kaya nga, ibig sabihin, unti-unti makikita natin. Pag tayo lumalakad sa Espiritu, makikita natin, unti-unti nababago ang ating karakter. No? Ano sabi? Anong cure? Walk in the Spirit. Lumakad ka sa Espiritu. Ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa, Espiritu. Yung Espiritu natin, may pagkain yan. Ano pagkain ng ating Espiritu? Ano pagkain ng ating Spirit? Salita ng Diyos. Kung sino ang pinapakain mo, yun ang nananalo. Kasi yung flesh natin at yung ating spirit ay magkalaban. Yung gusto ng flesh, ng ating katawan, ng ating self, ayaw ng ating espiritu. Tignan mo, minsan, no, di ba? Sasabihin ng self mo, ng flesh mo, uy, wag ka umattend. Masarap matulog. Ano sabi naman espiritu mo? Hindi umattend ka. Di ba, parang merong bumubulong sa tenga mo. Yung isa sabi sa'yo, maglingkod ka sa Diyos. Sabi sa, hindi, masarap matulog, huwag ka umattend. Dito ka lang sa bahay, kumain ka ng kumain. Hello? Pero yung spirit mo nagsabi, hindi, masarap makinig ng salita ng Diyos. Lalago ka sa pananampalataya. Magiging malapit ka sa Diyos pag nakikinig ka lagi ng salita ng Panginoon. So ano nangyari? Sino nasunod? Kung sino lagi mong pinapakain. Ilang beses ka ba kumakain sa isang araw? 3 beses, minsan 5 beses pa kasama merienda. Yung espiritu mo, pinapakain mo ba? Ilang beses ka magbasa ng Biblia? Nagbabasa ka ba ng Biblia talaga? O yung Biblia, inaalikubukan dun sa cabinet nyo? Hello?
So kung ginugutom mo yung Espiritu, paano niya malalabanan yung laman? Kaya nga lagi, araw-araw, lumalakad ka sa laman. Magagalitin. Walang pasensya. Walang pag-ibig. Kung gusto nyo na magbago tayo, yung character natin, pakainin natin ang ating Espiritu through Word of God. Makinig ka lagi ng salita ng Diyos. Hanggat maaari, huwag ka nang a-absent pag linggo. Isang beses lang tayo merong gawain dito tuwing linggo. Pero may live stream tayo every Wednesday, Friday, at linggo. Meron tayong mga live stream. Hanapin niyo po, Jesus the True Light Church sa ating Facebook at makikita po niyo doon yung mga turo tuwing Merkules, Biyernes at Linggo. Kumain ka lagi ng salita ng Diyos. Pag kumakain ka ng salita ng Diyos, pag naglalaban yan, yung flesh and spirit mo, pwede magwagi yung ating espiritu. Hello? Amen? Ako, binago ako ng Diyos. Dati magagalitin din ako, mainit din ang ulo ko, kulang ako sa pasensya, pero salamat sa Diyos, salamat sa Panginoong Hesus, nagbabago siya ng buhay. At kung tayo ay lumalakad sa espiritu, no? Lagi ang laman ay mapapasailalim ng ating espiritu at mababago ang ating pagkatao. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At pangatlo, kung ganun pa rin, hindi pa rin nababago. No, hindi naman kasi biglaan ng pagbabago eh. Minsan unti-unti eh, di ba? No? Ano nangyari? Halimbawa, umaatin naman ako, nakikinig naman ako ng salita ng Diyos. Pero pinapatuloy mo ba talaga? Ninanamnam mo ba ang salita ng Diyos? Baka pasok dito, labas dito. Nandito ka nga pero hindi ka nakikinig. Chismis ka ng chismis sa katabi mo. Nandito ka nga pero bukas yung cellphone mo. No? Hello? Off limits ang cellphone pagka oras ng pakikinig ng salita ng Diyos, ha? No, isa-silent natin ang ating mga cellphone. So, kinakailangan, sasabihin mo, paano? Ba't hindi pa rin ako nagbabago? Ano sabi ni Apostol Pablo? Crucify your flesh. Ipako mo yung iyong sarili. Kasama ni Kristo, Jesus sa krus. Paano ipapako? Ibig sabihin, Lord, sabihin mo talaga sa Panginoon, Panginoon, magagalitin pa rin ako. Hindi pa rin ako mabait. Sino sa inyo nasabihan ng mabait kayo? Taas ang kamay. May marang nagsabi sa inyo, uy, ang bait mo naman. Taas ang kamay, mga nasabihan na ng mabait kayo. Ay, ano ba? Jesus the True Light Church. Wala bang, taas ang kamay yung mga nasabihan na kayo, mabait kayo, ang bait mo naman. No? Siguro naman, lahat tayo, kung sumusunod tayo, kung follower tayo ni Jesus, nasabihan ka ng mabait. Hello? Hello? Ang dapat sabihang mabait ay mga Kristiyano. Kasi totoo talaga na mabait. Hindi mo ito ginagawa, kundi automatic na naranasan mo, ay bakit nabago na siya? Dati-dati ang damot-damot niyan eh. Pero ngayon bakit? Bakit halos 2 beses sa linggo, binibigyan ako ng ulam nung kapitbahay ko na yung maramot. Ibig sabihin na bago na. May nangyayari na sa loob mo. Naayos na yung buhay mo. Nararanasan mo na may pagbabago. Hello? No, kung hindi, i-crucify mo, Lord, tulungan mo po ako. Gusto ko po mapagtagumpayan yung gawa ng laman. Yung gawa ng laman, pag hindi po natin ito nasupil, ihahatid po niyan tayo sa impyerno. At lahat ng narito, alam ko, ayaw niyo po pumasok sa impyerno. Amen po ba? Kung hindi biglaan, unti-unti, at may nakikita kayo. Alam niyo, pag meron kayong nakikita ang pagbabago sa buhay niyo, wow, praise God. Unti-unti, may nababago na. Maging masaya ka na. Yun lang, marunong ka na ngayon na sabihin mo, yung tama't mali, alam mo na yung tama't mali. Diba? Dati hindi mo alam yung tama't mali. Dati, wala kang pake kung makasagasa ka ng kapwa mo. Wala kang pake kung makasakit ka ng damdamin ng kapwa mo. Pero ngayon, ano nang nangyayari? Para bang may struggle na? Di ba? Yung flesh at saka yung ating spirit, nagtatag-over yan. Parang larong tag-over, naghihilahan. No? Pero ngayon,
medyo alam mo na. Parang bang ang nangyayari parang bang, oops, teka muna, mali yata itong gagawin ko Pumapreno ka na. Tama? Congratulations pag ganyan ka na. May nangyayari ng pagbabago sa loob mo. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! At pangatlo, panghuli, kinakailangan na maging konektado tayo kay Jesus. Kasi hindi natin makakaya to kung wala si Jesus sa atin. Dapat may connection tayo sa Kanya. Sa John 15, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin ay nagbubunga ng marami. Hindi konti, kundi maraming binubunga pag nakakonekta tayo sa Panginoon. Tama? So, be connected to Christ. Dahil pag nakakonekta ka sa Kanya, tiyak na magbubunga ka. Yung isang sanga na naputol sa puno, magbubunga ba yon? Hindi. Kundi matutuyo yung sanga at magiging panggatong sa apoy. Kaya dapat huwag tayong hihiwalay sa Panginoon. Ano man dumadating sa buhay natin, manatili tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Okay, next. Sumunod. Mark 8, dito na po tayo sa ating topic. Mark 8, 27 to 38. Sige. Marcos 8, 37 hanggang 38. Sige, bibilisan ko na lang. Si Jesus Christ, nireveal niya dito sa kanyang mga alagad yung kanyang identity, yung kanyang sarili, no? At yung nireveal din niya yung mga kondisyon pag ang isang tao susunod sa kanya, no? Di ba merong mga kondisyon yan? Ano ba yung kondisyon pag sumusunod tayo sa Panginoon? Ano ba yung dapat kong malaman? No? Okay. So, basahin natin sa verse 27. Simulan natin sa verse 27. Sabi po dyan, verse 27 ng Marcos 8, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Pilipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? So habang sila'y naglalakad, si Jesus at ang mga alagad, tinanong niya mga alagad niya, ano sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Who do people say, I am? Ano sinasabi nila patungkol sa akin? So, marahil itong mga alagad na ito, alam ng Panginoon na nakakausap niya yung maraming tao. No? At pwede silang mag-gather ng mga answer, ng mga opinion. Dahil ang mga taong ito ay nakakasalamuhan nila yung mga tao. Ano ba sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Diba, kayo ba may kaibigan na sabi nyo na, uy, friend, ano ba ang sinasabi ng ibang tao patungkol sa akin? Diba? Diba, minsan, si Jesus, ganun din. Tinanong niya yung mga alagad niya. Ano sabi ni Jesus? Mga disipulo, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Verse 28, sumagot yung mga alagad. Ang sabi po ng ilan, ang sabi ng mga alagad, ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan, na taga-bautismo, si John the Baptist. No? Ang sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. Parang reincarnation ni Elias, reincarnation ni Juan, no? At ang sabi namang isa, kayo raw po ay isa sa mga propeta. Yun. So yun ang mga sabi ng mga alagad, yun ang nakuha nila na report na tanong sa malagad kung sino siya. Pero sumagot si Jesus at ang sabi ni Jesus sa kanila, nasupresa ang mga alagad. Anong sabi? Okay. Sa verse 29, ngunit kung kayo naman ang aking tatanungin, ano sinasabi ninyo kung sino ako? Tanong niya. Yan. Sabi niya, kayo naman. Sabi yun ng mga ibang tao na nakakausap nyo. Kayo, sino ako? Anong masasabi niyo tungkol sa akin? Nasupresa ang mga alagad kasi, bakit? Lagi nilang kasama si Jesus. Kasama nilang kumain,
kasama nilang maglakad, kasama nilang matulog. Pero bakit ngayon lang sila tinanong ng Panginoong Hesus na, ano sa palagay nyo? Kayo, anong masasabi nyo? Sino ako? Yun ang sabi ni Jesus sa kanya. Okay, alam nyo, itong question na ito, napakagandang tanong. Matalino si Jesus. Bakit? Kasi, nangangailangan to ng self-realization o evaluation. Lagi nyo akong kasama eh. Ano sa palagay nyo? Sino ako? Kilala nyo na ba talaga ako? Hello? Ilan dito yung buhat ng magkaroon ng gawain dito, buhat nung makilala natin ang Panginoon, 25 years na tayo sa church na ito. Ilan sa inyo, 25 years na kayo naglilingkod sa Diyos, ano pagkakilala mo kay Jesus? Sino si Jesus para sa'yo? Diba? Hello! O yung 10 years na dito, na naglilingkod sa Panginoon, ikaw, sa'yo, sino si Jesus sa'yo? No? Siguro yung mga alagad ng oras nito, hindi nila alam agad-agad, biglaan eh, kung ano yung sasagot nila. No? So, walang umiimik. Pero isang alagad, na kung merong honor o may award, siya yung first honor. Sa palagay niyo, sino yun? Ayan, tama po kayo. Siya yung lagi sumasagot pag nagtatanong si Jesus eh. Kaya ang first honor, si Peter, si Pedro. Alam nyo, mga kapatid, you cannot follow someone unless you trust that person. Hindi kayo makakasunod sa isang tao kung hindi mo siya kilalang lubusan. Ba't ka sumusunod sa kanya? Kasi kilala mo siya eh. Tama? At hindi mo siya pagtitiwalaan hanggat hindi mo siya kilala. Kaya nga napaka-importante na kilala mo siya. Kilala mo dapat si Jesus. Bakit ka pa sumusunod sa kanya? Diba? Meron ba mang magsasagot wala lang, gusto ko lang kasi marami sumusunod, kaya susunod din ako. Malay mo, yung sinusunan mo dadalhin pala kayo sa bangin at magpapatihulog sa bangin. Hello? So dapat, bago ka sumunod sa isang tao, kinakailangan kilala mo siya. Alam mo kung sino siya. Diba? Tama? So, kaya nga sabi ng Panginoon, sino ako para sa inyo? Sabi sa mga alagad. Ngayon, yung mga alagad siguro, nangangamot ng ulo, hindi nila alam kung ano yung sasagot nila. Pero si Peter, as a first honor, na lagi sumasagot, pag may matanong ang Panginoong Jesus, sumagot siya. Tumindig siya. At sinabi niya, you are the Messiah. Ikaw ang Mesiyas. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Messiah? Sa Hebrew, ang ibig sabihin ng Messiah, the anointed one. Ang ibig sabihin, the chosen one. Sa Greek, ang ibig sabihin po ay Christ or Kristo. No? So, pag sinabi mong Jesus Christ, kaparehas din siya ng Jesus is the Messiah. Parehas lang. Jesus Christ at Jesus the Messiah, parehas lang. So, kay Peter, para kay Peter, Jesus is his Messiah, the anointed one, the chosen one, the Christ. Hindi lang siya leader, hindi lang siya teacher, hindi lang siya prophet, kundi he is the Messiah. No? Okay, so, in-affirm yan ni Jesus sa Book of Matthew na sinabi niya, Pedro, mapalad ka. Kasi hindi yun iniyag sa'yo ng laman at dugo, kundi ang naghayag niyan sa'yo ay walang iba, kundi ang ating Ama na nasa langit. Kaya may revelation talaga. May inihahayag. Ang naghayag noon sa kanya ay ang Ama na nasa langit. But why? Sumunod na verse, bakit ang sagot ni Jesus sa kanya? Oh, sige. The Messiah, the Anointed One. Pero ang sabi sa verse 30, huwag ninyong sasabihin, huwag niyo sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Tingnan nyo. Si Jesus,
Oo, in-affirm niya. Oo, tama ka Pedro, ako nga ang Messiah. Pero wag niyo sasabihin kahit kanino. Bakit kaya? Sa tingin niyo, bakit? Bakit sabi ni Jesus, wag niyo sasabihin? Totoo naman na siya Messiah, pero why? Kasi alam niyo po ba kung bakit? Kasi nung unang panahon, yung mga tao nun, ayaw maniwala na si Jesucristo ang Messiah. At iba ang konsepto nila patungkol sa Messiah. Ang alam nila, pag Messiah, kagaya ni Moises, na i-deliver yung mga Israelita sa oppression. Diba? Ginamit ng Diyos si Moises para ialis ang mga Israelita sa suffering, sa oppression, sa hindi magandang kalagayan. Inilabas sila sa Egypt, sa Ehipto. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag niyo muna sabihin sa kanila kasi maraming di naniniwala. At ibang pagkaalam nila sa Messiah. Kaya may tamang panahon, sabi ni Jesus, merong right time, pag naintindihan na nila at naunawaan nila, merong tamang panahon. So, imagine natin na sinabi to ni Jesus sa kanila, no? Okay, verse 31. Sige, 31 muna, basahin mo natin. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Ito, sinabi na ni Jesus, nireveal na niya kung ano yung mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangan magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. So ano? Ang sabi ni Jesus, ang anak ng tao, ganito gagawin sa kanya. Siya ay bubugbugin, siya ay duduraan, siya ay papahirapan, no? Ng mga punong pari, at siya'y ipapapatay. So, kung ikaw ay follower ni Jesus, ano i-expect mo? Ha? Ganyan ba mangyayari sa iyo? Hello, naintindihan po ba natin? Imagine po natin, hindi naman sinabi ni Pedro kung ano yung sinagot niya. Nang sinabi to ni Jesus. No? Malino na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Hindi natin alam kung ano sinabi ni Pedro kay Jesus. Pero mag-imagine kayo, ano kaya pwede sabihin ni Pedro kay Jesus? Ha? Oh, Jesus! Iniwan namin yung aming bangka. Iniwan namin yung aming lambat. Iniwan namin yung aming mga magulang para sumunod sa'yo. Tapos ganito lang mangyayari sa'yo. Papatayin ka, bubugbugin ka, duduraan ka, pahihirapan ka. Hello? 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 Ganyan maraming mga tao eh. Pag may mga pagsubok na sa buhay ang mga tao ayaw nang mahirapan Talaga kahit Christian na minsan. Diba? Pero tandaan nyo, ang problema, ang mga sufferings, hindi lang yung mga non-believers ang dumadating sa kanya, kahit believer ka, hindi ka exempted sa mga problema, sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo? Huwag kayong maniniwala sa mga preacher na sabi, "Hoy! Pag sumunod kayo sa Panginoon, hindi na kayo mahihirapan. Wala nang problema." Maganda nga sana yun Pero sa katotohanan, hindi May mga problema talagang dumarating sa buhay natin. May mga pagsubok talagang dumadating sa atin. May mga tao na nagsasabi, kahit mga preacher na, sasabihin, "Oy, sumunod kayo sa Panginoon kasi pag sumunod kayo sa Panginoon, yayaman kayo, magiging milyonarya kayo." Sino dito milyonarya na taas ang kamay? Oy, meron na May nagsabi, amen Praise God, no? Ibig sabihin, kung meron man, praise the Lord, salamat sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin, kaya yung mga tao, wow, diyan ako dadalo kasi yayaman pala ako, sabi. Ang tawag doon, prosperity gospel. Mag-ingat tayo, marami mga Kristiyano ngayon, marami mga pastor ngayon na nagtuturo ng prosperity gospel.
Ibig sabihin, ang dami nilang inaalok sa mga tao para sumunod lang sa kanila. Kaya nga ang mangyayari pag nabibigo sila, pag may problema dumating sa kanila, sabi ni Pastor, hindi na ako maghihirap. Sabi ni Pastor, wala na mangyayari sa akin masama. Sabi ni Pastor, hindi na ako magkakaroon ng problema. Bakit may problema ako? Laki-laki. Mas marami akong problema ngayon kaysa dati. Hello? Hello? Naunawaan po ba natin? Oo, sino sa inyo magsasabi, mula nung naging Kristyano kayo, hindi na kayo nagkaroon ng problema? Taas sa kamay. Di ba nagkakaroon pa rin tayo ng problema? Hindi pinangako ng Diyos yung ganitong buhay, pero ang pinangako ng Diyos, anuman dumating sa iyong problema, anuman dumating sa iyong pagsubok, anuman dumating sa iyong sakit at karamdaman, ang sabi ng Panginoon, ang pinangako niya, di ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwan. Sasamahan kayo ng Panginoon. Amen? Kaya natutunan na natin yan Kaya nga natitiis mo kahit may problema Kahit walang pera natitiis mo Tama? Yun ang pangako ng Diyos, hindi ka pababayaan, hindi ka niya iiwan, sasamahan ka niya. Lilipas din yung mga problema na yan. Tama? At makikita mo, ay praise the Lord. Anong layunin ng Diyos? Bakit tayo pinapayagan na dumating sa ating mga problema at pagsubok? Gusto niya na lumakas ang ating pananampalataya. Amen? Di ba? Bakit kayo nagbabarbel, yung mga lalaki? Bakit kayo nagbabarbel? Nagbubuhat na bigat? Kasi para lumaki ang muscle ninyo. Tama? Ganon din sa Kristiyano. Kaya pinapayagan ng Diyos na magkaroon tayo ng mga problema, pagsubok sa buhay para lumaki ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. So, ano nangyari? No? Ano sabi ni Lord nung nagrereklamo si Pedro? Hindi! Ano sabi ni Pedro? No? Verse 33. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin siya sa mga alagad at sinabi kay Pedro, umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Sino sa inyo nasabihin na demonyo kayo? Kanina mabait, Ngayon, may nagsabi na ba sa inyo na demonyo ka, umalis ka dito? Nasabihin na ba kayo ng demonyo ka? Si Pedro kanina, in-affirm ni Jesus, very good, Pedro. Nakilala mo ako, Misaya, pero ilang saglit lang. Sinabi naman sa kanya ni Jesus, umalis ka sa akin. No? Sabi, umalis ka sa harap ko, Satanas. Kaharap niya si Peter Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Ang pinag-iisip mo yung sarili mo lang. Hindi mo pinag-iisip yung maraming tao. Bakit? Kung si Jesus hindi mapapako sa krus, wala tayong kaligtasan. Kung si Jesus hindi magdadanas ng hirap, wala tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya ang iniisip ng Panginoon, hindi yung kanyang kapakanan, kundi kapakanan ng bawat isa sa atin. Dahil kay Jesus Christ, meron tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan at hindi na tayo pwedeng pumasok sa impyerno, kundi kung mananatili tayong susunod sa Kanya, ang mamanahin natin ay ang Kanyang kaharian. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? Di ba minsan sinasabihan tayo ng ating magulang, pag ang tamad-tamad mo, ayaw mong kumilos, uy, demonyo ka, umalis ka nga dito. Bumangon ka dyan. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na demonyo ka. Kundi ang sinasabi niya, yung gawa mo, tamad. Hindi tama yun. Mali yun. No? Ibig sabihin ni Jesus kay Peter, na sinabi niya, Satan, ang pag-iisip mo gaya ni Satanas. Ang ginagawa mo yung gusto ni Satanas. Dapat hindi ganon. Pero hindi niya sinabihan si Pedro ay Satanas. Pag nagagalit kayo, huwag niyo sasabihin sa kapwa niyo, Satanas ka. Hello? No? Okay, so, yun ang dahilan, no? So, at minsan, no, mga kapatid, pagkatapos nito, humarap siya sa mga alagad, ano sinabi niya sa verse 34? Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad, malapit na tayong matapos, at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin, ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod
sa akin. Malinaw to, very, very clear, na sinabi ng Panginoon, as a crystal clear, na sinabi niya, if you want to follow me, kung gusto mong sumunod sa akin, ano sabi ni Jesus? Take up your cross. No? Sabi, pasanin mo ang iyong, ang sino mang magnanais sumunod sa akin, dapat itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Una, ano sabi? Itakwil ang kanyang sarili. Yung sarili natin, yung sinasabi kong flesh, itatakwil mo sarili mo. Kasi yung mga sarili natin, minsan, ginagawa natin yung labag sa kalooban ng Diyos. Tama? Tama? Tama po ba? Oo. Diba? Yung mga magulang nga natin pagka nakitang mali yung ginagawa natin, sinasabihan tayo, magulang lang natin yun Eh di lalo na ang Diyos. Mapagmalasakit ang Diyos at alam niya yung mabuti sa atin. Diba? Tama? Anak, huwag kang titikin ng droga ha. Wag na wag. Diba? Ang flesh mo, parang ang nangyayari, gusto mo sumunod dun. Sa mga kaibigan mo, gusto mong tikman. Diba? Sabi ng magulang mo, wag, hindi pwede, wag na wag. Diba? Kinakailangan tanggihan mo sarili mo. Tama po ba? Tanggihan mo sarili mo. Kasi minsan ang pinakakalaban natin, hindi asawa mo. Ang pinakakalaban mo, hindi kapatid mo. Ang pinakakaaway mo, hindi ang kaibigan mo. Ang pinakaaway natin, sarili natin. Tama? Bakit? Pagka yung ginusto ng sarili mo, nangyayari. Tama? Ano yung kanta natin nung nakaraan? Alam kong mali na, pero hindi ko magawang bumitaw. Alam mo na ngang mali. Ano ba yun? Hindi mo pa rin kayang bumitaw. Bitaw na! Maling relasyon. Maling gawain. Bitawan mo na. Tama? Yung flesh nagsasabi, masarap No! Bitawan mo na. Kalaban natin ating sarili. Sumunod ka sa Panginoon. Pagka sumunod ka sa Panginoon, hindi mapapahamak ang buhay mo. Pero pag sinunod mo yung sarili mo, yung flesh mo, mapapahamak ka. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, sino mang nagdanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Tanggihan mo sarili mo. Alam mo, magkakasala ka. Tanggihan mo. Pigilin mo. Hello? Hello? Ngayon, kaya mong magpigil. Bakit? Nasa iyo ang banal na Espiritu. Tinutulungan tayo ng Panginoon na lumakad, nakalugod-lugod sa Kanya. No? So, sabi, pasanin ang Kanyang krus at sumunod sa akin. Every day, pasanin ang krus. May mga krus tayong pinapasan. Di ba, minsan nagpipigil tayo. Naku, kung hindi lang ako, magpasalamat yan. Magpasalamat yan, yung tao na yun na nainggit sa akin, yung tao na yun, ginagawa na ko ng chismis, yung tao na yun, gumagawa sa akin ng masama. Magpasalamat lang siya, Kristiyano ako Marunong na ako magpigil ngayon Tama? Tama? Pero kung hindi, kung wala kang pagpipigil, pwede kang gumawa ng kasalanan. Pwede kang makapatay. Pwede kang gumawa ng masama. Tama po ba? So, ang banal na Espiritu, ang Panginoon, tumutulong sa atin, pag tayo sumunod sa Kanya, hindi tayo mapapahamak. Magkakaroon tayo ng maayos at magandang buhay. Amen? No? So, always say no to sin and say no to our soul. No? Okay. Now, John 16:33, sabi sa Bible, in this world, you have many tribulation. Kaya may mga pagsubok, may mga tukso, may mga bagay na nangyari hindi maganda sa buhay natin. Sinabi na yan ng Diyos sa atin. Sa mundong ito, maraming kapighatian. But, take comfort! I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Verse 35, ang sinumang nagnanais na magtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin,
at sa magandang balita o ebanghelyo ay magkakamit nito. Na ibig sabihin ng ating Panginoon, alam nyo, sa buhay na ito, sabi nga, ang nagnanais na hindi mo masyadong minamahal yung sarili mo. Yung self mo, naghahatid sa iyo sa kasalanan. Sabi, ang sino mang nagnanais na iligtas sa kanyang buhay, mawawala yung buhay mo. Pero ang sino mang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, sabi ng Panginoon, at sa mabuting balita o sa ebanghelyo, sabi, magkakamit siya ng mabuting buhay. Bakit? Ano ang ibig sabihin ito? Ang kasiguruhan lang ng magandang buhay ay walang iba, matatagpuan lang kay Kristo Jesus. Tama? Ibig sabihin yan, kay Jesus lang matatagpuan ang maayos at mabuting buhay. Panghuli, may kikwento ko sa inyo. Sa Bible, mayroong isang napakayamang lalaki. Yung lalaking ito, napakayaman, lahat ng bagay nasa kanya. Kayamanan, katilinuhan, kagwapuhan, ano pa, lahat nasa kanya, no? Pero alam niyo po ba, yung lalaking ito, no? Ang yaman-yaman niya. Asawa, mga babae, kasi noong unang panahon, pwede pa magkaroon ng maraming asawa eh. Kasi kultura nila yun eh. Pero ngayon, isa lang dapat asawa mo. Hello? Hello? No? Sino yun? Si Haring Solomon. Napakayaman niya. Napakadaming asawa. Ilan ang asawa ni Solomon? 1,000. Uy, nagulat yung iba, no? Oo, nasa Bible, sa Book of Ecclesiastes, no? 1,000 ang kanyang asawa, no? 300 concubines, kabit. Yung 700, tunay niyang asawa, no? Noong unang panahon, ganun. Pero alam nyo, lahat ng kayamanan nasa kanya, wala nang hahanapin pa! No, nakamtan niya lahat ng karangyaan, nakamtan niya lahat ng masarap na buhay sa ibabaw ng mundo. Listen. Pero alam niyo, sabi ni Solomon, all things are vanities. All things are meaningless. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Kahit natikman na niya ang lahat ng bagay, lahat ng kayamanan, pero ang sabi niya, walang kabuluhan. Alam niyo, may kabuluhan sa harapan ng Diyos? Alam niyo kung ano? Yung lumakad ka, nakasama ni Jesus. Sumunod ka sa Kanya. Nakita ni Solomon na isang bagay, ang makikilala sa Diyos, ang nakita niya na maglingkod sa Diyos, ang makilala ang Diyos, itong pinakamagandang bagay na hindi aalisin sa Kanya. Nasa dulo ng aklat na Ecclesiastes, sabi, yung masarap na buhay ay yung buhay na kay Kristo Jesus. Na sa ating Panginoon, Heso Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maging ang ating Panginoong Heso Kristo man, alam niyo kung ilang taon lang si Jesus tumagal dito sa lupa? Sino nakakaalam? Bibigyan natin ng jacket. Sino nakakalam, ilang taon tumagal si Jesus sa balat ng lupa? Pero yung pastor natin, yung mga pastor natin, meron ba dito? Ilan? 33 years old lang si Jesus tumagal dito sa ibabaw ng lupa. But, a meaningful life. Hindi patagalan ng buhay. O nga, umabot ka ng 70 years old, 80 years old, pero anong klaseng buhay? Ang pinamuhay mo nung nandito ka sa ibabaw ng lupa. Hindi ka naging mabuting halimbawa. Pero si Jesus Christ, kahit 33 years lang siya tumagal dito sa balat ng lupa, meron naman siyang meaningful life here on the earth. Why? Because He fulfilled His mission. He fulfilled His purpose. Tama? Kaya nga sabi sa verse 36, sapagkat anong mapapala ng tao, makamtan niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak ang kanyang sarili. Makamkamuan ng lahat ng bagay, pero malungkot ka pa rin. Bakit? Kasi hindi ka sumusunod sa Panginoon. Maraming mga tao, maraming pera, lahat nasa kanila pero hindi sila masaya. Bakit?
ang totoong nagbibigay lang ng kasiyahan sa mundong ito ay walang iba, kundi ang nagbibigay ng kasiyahan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kasiyahan, kapayapaan, no? Galing sa Kanya yon. Kaya malungkot ka pa rin kasi meaningless ang life pag wala si Jesus. Kagaya ka ng tinapay na donut, bilog, may butas sa gitna, na ibig sabihin empty, no? Hungkag, walang laman. Ang buhay na walang Jesus ay isang buhay na hindi masaya. Magiging tunay na masaya ka lang at payapa pag nasa iyo si Jesus. Kahit wala kang pera, kahit wala kang karangyaan dito sa buhay, pero nasa iyo naman si Jesus, masaya ka pa rin. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo, sabi mo, masaya ka ba sis? Masaya ka ba Brad? Praise the Lord, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Last, no? Sa Luke 18, meron po ditong perfect bachelor. Alam niyo, napakayaman din niya sa Luke 18 na lalaki ito. Tinanong niya ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa Panginoong Jesus, how can I inherit? How can I inherit the eternal life? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Alam niyo, ang sabi ni Jesus, sumunod ka sa kautusan. Kasi nung panahon ng Panginoong Jesus, hindi pa siya namamatay eh. Alam natin na para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kinakailangan sumampalataya ka lang kay Jesus. Pero nung time na ito, nang tinanong siya ng lalaki, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sinagot ni Jesus, sumunod ka sa kautusan. Itong lalaki ito, reliyosong tao eh. Hello? Reliyoso siya, alam niya yung kautusan eh. Nagawa ko na yon. Ginalang ko ang nanay tatay ko. Nagbibigay ako, hindi ako kumukuha ng pag-aari ng kapwa ko. No? Pero sinabi na niya lahat ng kautusan. Nagawa ko na yun. Nagawa mo na. Okay, very good. Kaya nga, ang kaligtasan hindi sa paggawa ng kautusan ng si Jesucristo ay napako na sa krus at namatay sa krus. Ano ang sabi ng Panginoon? Okay, sige, go. Ito ang gawin mo. Kung nais mong buhay na walang hanggan, benta mo yung kayamanan mo. Sumunod ka sa akin. Hello! Hindi lahat ng mayayaman inuutusan ng Diyos na ibenta mo ang yaman ninyo at ibigay mo sa mga dukha. Itong lalaki ito, sinabihan siya na, lahat pala nagawa mo na. Sige, ito ang kautusan. Benta mo yung lahat ng kayamanan mo, sumunod ka sa akin. Alam niyo yung lalaki, nalungkot. Bakit? Hindi niya magawang ibenta yung kanyang kayamanan at hindi niya magawang ibigay sa mga mahihirap. Kaya ano nangyari? Hindi siya nakasunod sa Panginoong Jesus. Hello? Okay, isang lalaki naman, dalawang lalaki kinento ni Jesus eh. Si Zaccheo. Si Zaccheo sa Luke 19, siya yung mayaman lalaki, pero alam niyo itong lalaki ito, siya'y maniningil ng buwis. Gusto niyang makilala si Jesus. Ang ginawa niya, pumanik siya sa puno ng sikomoro. Nang nandun na siya sa puno, anong sabi sa kanya ni Jesus? Bumaba ka dyan. Papasok ako sa bahay mo. At si Zaccheo, ay bumaba. At alam nyo, tinanggap niya si Jesus sa bahay niya. At nang si Jesus nandun na sa bahay niya, syempre, natural. Nag-share si Jesus ng salita ng Diyos. At itong babae ito, itong lalaki ito, nagsisi sa kanyang kasalanan. Ano sabi niya kay Jesus? Jesus! Lahat ng mga siningil ko ng sobra. Kilala ko sila. Ibabalik ko ng 10 beses. Ang bawa, siningil niya ng 100, 10 times, ibabalik niya. Lahat ng niloko ko, Panginoon, pagbabayaran ko sa kanila lahat ng ginawa ko sa kanilang masama. Ibabalik ko sa kanila. Ano ibig sabihin to? Kinilala niya na siya'y makasalanan. At kinilala niya na humingi siya ng tawad sa Panginoon at inayos niya ang buhay niya. Binago niya. At binalik niya sa mga tao yung mga siningil niya ng sobra. Amen? So, ibig sabihin, itong lalaking to, magkaiba sila. Yung isa, sumunod kay Jesus, pero yung pangalawa, si Zaccheo, yung isa, hindi sumunod kay Jesus, si Zaccheo, sumunod kay Jesus. Nagpakumbaba siya, humingi siya ng tawad, at naging masaya ang buhay ni Zaccheo dahil natuto siyang kilalanin ang kanyang pagkukulang
at humingi siya ng tawad sa ating Panginoon. Amen? So, follow Jesus! Walang sino mang susunod kay Jesus na mapapahamak. Pag sumunod kayo sa Kanya, makakamtan nyo ang buhay na walang hanggan at ibang kasiyahan, kagalakan ang kakamtan nyo pag makilala nyo si Jesus. Amen?